Yung RM3, ito. Kasi bakit RM3 naman ginamit? Bakit RM3 naman yung ginamit yan doon? Kasi yung flux 3. Diba? So kailangan magpantay sila ng substitute nila nyo, flux 1, flux 2 pala. So flux 2 o RM3 yung nandun sa kabila, Flux 1. flux 1. Okay? Pag dito pumasok yung yung current, ibig sabihin nandito yung positive. Okay? Dalawa yung loop natin yan, di ba? Ito. Loop 1, ayun. So, lumabas sa positive Ni is equal to negative supposed to be yun, di ba? Ito dapat nandun. Kasi sinusundan natin yung summation of Fm is equal to 0. So, lumipat na siya dito kaya naging positive na. So, bakit sir supposed to be negative yan? Kasi same direction yung loop mo at saka doon sa flow ng flux. Ganon din ang ginagawa natin sa circuits, di ba? Kapag same direction sila ng flow ng current, yun yung negative. Pag sa lubong, yun yung positive. So, ito yun. Okay? Kaya H3L3, H1, N1. Dito naman, sa susunod na loop, okay? So, Ni ulit. Yung Ni saan galing? Dito galing. Kasi F yun eh. Diba? F yung Ni. Okay? So, supposedly dapat negative. Diba? Kasi yung flux 3, same direction ng loop. And supposed to be dapat negative yan kasi yung flux 2, same direction sila ng loop. Pero yung dalawang yan dapat nandun. So lumipat na lang siya kaya naging positive. Naintindihan? Sir, sa pag-assign po ng loop, kailangan po required kong ganyan? Or... hindi naman. Depende sa... Bahala kayo. Basta importante, ang loop mo yung basihan mo ng equation. Paano sir pag naging negative yung result? Ibig sabihin, mali yung loop mo. Wala pong negative na sagot. Walang negative na sagot. Pag nag-negative ang flux, ibig sabihin, baliktad yung direction ng flux. Pag nag-negative ang current, ibig sabihin, baliktad yung direction ng current. Di ba ganun ang ginagawa natin sa circuit? Okay, so parang ganyan din yan. Walang negative na flux. Yung direction lang ang baliktad. Opposite direction. Okay, so comparison na tayo so that we can solve some problem. Magnetic circuit, the closed path followed by magnetic flux. Electric circuit, the closed path followed by electric current. So, flux, current, same. No? Iba lang ang dinadaanan. Yung isa wire, yung isa core. Ano ba yung mga core? Yung mga steel, mga ganon. Okay? Next. Copper. Yung mga ganun. Hindi, copper is wire siya eh. Ito form of wire. Pwede namang buong copper. Pwede namang buong copper. Ano pa yun? Pwede rin isang buong copper na ganyan. Okay? Iba lang yung wire. Conducting wire. Okay? Ngayon, halimbawa ito, minold mo siya as a wire, hindi ka na sa magnetic circuit nakatingin. Kasi you will not apply ito. Hindi ka naman magaganito na kapag minold mo siya as wire, di ba? Okay? Naglalagay ka lang ng ganyan kasi para mag-iikot mo lang ng ganyan yung wire. So, magpili ka na lang ng wire. Okay? Ngayon, halimbawa yung mga line natin dyan, pag minold mo siya as square, di ba? So, paano mo ilalagay yung outlet? Diba? So, kailangan mo magtali. Doon pa dadaanin yung kuryente. Okay? Next, driving force, MMF, magnetomotive force is required to establish the flux in the magnetic circuit and it is measured in ampere turns or ampere. Ito naman, EMF, okay, required to cause the flow of current in an electric circuit measured in volts. Diba? Measured in volts. Ito, ang unit nito, ampere turns. Pero pagdating naman dyan, yung EMF volts. Okay?
Next. Ano yung response? Sa magnetic circuit, flux. Nag-apply ka ng kuryente, di ba nagkaroon ng flux? Sa ano naman, sa electric circuit, nag-apply ka ng kuryente, siyempre may current ka. Ano yung impedance ng magnetic reluctance ng tawag? Electric circuit resistance. Ang admittance naman per million sa magnetic, conductance naman dun sa electric circuit. Proportionality constant, reactivity, 1 over permeability. Resistivity, 1 over conductivity sa electric circuits. Okay? So yan yung mga comparison. Density. O yung kapal ng ng current. Flux density. O ito. Beta is equal to mu h. Current density, J naman ang tawag. Electric field intensity. Divided by resistivity. Okay? Field intensity, magnetic field intensity, H naman. And electric field intensity, E over L. Tapos yung drop, yung drop IR. Pero pagdating sa magnetic circuit, flux multiplied by reluctance. Okay? Pag ang pinag-usapan natin daw kapag magnetic drop, ito to. No? Isipin mo IR yon, pero since sa magnetic ka, flux multiplied by reluctance. Okay? Okay, so I think we can solve number 2. So ang quiz natin sa Tuesday. Next week. Tatapusin ko sana ngayon baka mabigla kayo. Makakuha na naman natin. Tandaan nyo yung mga lang naman dyan, yung mga formula sa units. Saka paano siya ginagamit. Example number 2. Find the value of the current required to develop a flux of 4.1 times 10 negative 4 Weber. Nasaan ba yun? Ayan. Bilog siya. Dito ka naglagay ng wire. So, may current na pumasok. Umiikot na yung flux. Binigay na yung length. Hindi ito yung length na length. Nakalagay dyan mean length. Okay? So, yung length nito. Pag nag-measure tayo ng length sa mga circular na objects, lalo-lalo na yung mga may volume, yung gitna ang